kilala niya at alam niya ang lahat ng puso, no? Makatwiran ba o makabiblia bang sabihin na kilala ng Diyos ang lahat ng puso, pati puso ng anghel? Opo, makabiblia po talaga yan, kapatid na Eli. At sa lahat ng puso, ang nakita ng Diyos, nakita niya unang-una yung hindi pa gumagawa ng rebellion si Satanas, nakita na ng Diyos yung nasa puso ni Satanas. Kaya meron siyang kapasidad na makita dahil kilala niya nga lahat ng puso. Kilala niya ang lahat ng tao, kilala niya ang lahat ng anghel. Kung kilala niya ang lahat ng puso, dapat kilala niya ang lahat ng anghel dahil lahat ng anghel may puso. So, yung ba sinasabi ko, Sis Luz, makabiblia o hindi? Opo, makabiblia po yun. Pero naiisip mo ba yun kung hindi ko sasabihin sa'yo? Hindi po eh. Ngayon ko lang po yun naisip, yung sinasabi niyo na po sa amin. Ayon. Kilala ba ni Jesus ang lahat ng tao, Sis Luz? Kilala po niya. Kilala ba ng Diyos ang lahat ng tao? Kilala po ng Diyos. Kilala ba ng Diyos ang lahat ng anghel? Kilala po niya. Ang katunayang kilala niya lahat ng anghel, bawat isang anghel may binigay siyang pangalan eh. Tama po. Basahin natin ang 147:4 ng awit. Kanyang sinasaysay ang bilang ng mga bituin. Siya ang nagbibigay sa kanila ng lahat nilang pangalan. Lahat ba ng bituin may pangalan para sa Diyos, Sis Luz? Meron po. Kung yung mga literal na bituin, pinangalanan niya, yung kayang spiritual na bituin, may pangalan din para sa kanya. Ay, meron po yun. Alin ba yung spiritual na bituin? Basahin mo nga yung Apokalipsis 1:20. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 kandelero ay ang 7 iglesia. Ayon. So, ang spiritual na kahulugan ng bituin ay anghel. Tama? Tama po. Kung lahat ng bituin, na physical na bituin, ay mayroong pangalan sa Diyos, imposible bang magkapangalan din sa Diyos ang lahat ng bituing spiritual o mga anghel? Hindi po imposible yon. Kung nilalagyan niya ng pangalan bawat isa, kilala niya, hindi? Kilala po niya, kaya nga po binigyan niya ng pangalan. Kung kilala niya ba ang puso? Kilala po niya. Nung sabihin ng Diyos, sinisiyasat ko ang lahat ng puso. Kasama bang sinisiyasat ng Diyos ang puso ng mga anghel, Sis Luz? Kasama po. Makabiblia ba na isipin nating kasamang kinikilala ng Diyos ang puso ng lahat ng kanyang nilikha? Makabiblia po. Ayun, nasa Biblia kasi, aking sinisiyasat ang pag-iisip, tinatarok ang mga puso, sabi ng Diyos. Ngayon, nakita ng Diyos sa puso ni Satanas, may nag-uumpisang masama. Tama? Tama po. Kaya hindi pa siya nag-uumpisang mag-rebellion. No? Nakita na ng Diyos yung kanyang desisyon. Nasa puso niya na, nasiyasat ng Diyos. Inihagis kita, ang sabi ng Diyos sa kanya. Diba? Opo. Noong pa yun, noong pa. Pero meron pa uling darating na paghahagis eh. Kailan naman po yon? Yun yung binabasa natin sa 12:9 kanina. Pakibasa mo. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong... Teka muna, iyan ay paghahagis kung kailan siya matanda ng dragon. Matanda na siyang ahas. No? Opo. Kailan ba yan? Kailan ba yung paghahagis na yan? Naganap na ba yan o hindi pa, Sis Luz? Hindi pa po ito nagaganap. Yun ang lagi kong sinasabi sa inyo.
hindi pa nagaganap yan 12:9 ng Apokalipsis. Kasi magaganap yan pagkatapos nung gera sa langit. Kailan ba magkakagera sa langit? Kasi yung ipinanganak ng bata, nung babaeng mahiwagang babae, nung maipanganak yung bata, dinala sa langit. Inaabangan ng demonyo yung pagkapanganak nung gusto niyan lamunin yung bata kaso pagkapanganak ng bata, inagaw sa langit, sumunod siya ron, naggera doon, ginera siya ni Arkanghel Miguel, natalo siya, kaya ibinalibag siya ngayon, inihagis siya. So yung paghahagis na yan, nakita na ni Juan, magaganap pa lang yan. Kailan yan magaganap? Pagkatapos yan ng unang pagkabuhay na mag-uli. Ihahagis siya. Actually, pagkahagis niya riyan, ikukulong siya ng 1,000 taon Naintindihan mo, Sis Luz? Opo. Ngayon, hindi pa nagaganap yung paghahagis na yan. Sa ating panahon, hindi pa nagaganap yan. Darating pa lang yan. Tama? Tama po. Pero nung inihagis siya dyan, merong isang definisyon na gusto kong makita mo Pakiulit mo nga yung talata. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis... Tika muna. Nung ihagis siya, ang definition, siya yung matandang ahas na dumadaya sa buong sanlibutan. No? Opo. Siya pala yung dumadaya sa buong sanlibutan. Ibig sabihin nakapandaya na siya, buong sanlibutan na nadaya niya. Tama po. So, yan, hindi pa nangyayari na yung paghahagis na yan. Hindi pa nangyayari. Pero, yung pandaraya niya, nagaganap niya na yon sa buong sanlibutan. Tama? Tama po. Nakukuha mo yung punto ko ron. Opo, nung inihagis po siya dito, naganap na po niya yung dumadaya siya sa buong sanglibutan. At dito po So, yung paniniwala ng Iglesia ni Manalo na yan, nung ihagis yan doon sa Eden, pumunta at dumapo, mali yun. Mali po talaga? Nung ihagis daw si Satanas sa Eden pumunta. Siya'y inihagi sa lupa at ang kanyang mga anghel. Siya'y. Siya'y. Yun yung Tumutukoy. binanggit doon sa unan. Si kay Satanas, si Oh. demonyo, yung tinatawag na matandang Matandang ahas. Kaya nga matandang ahas doon pa sa halamanan ng Eden. Maliwanag na sinasabi, pati na nga yung kanyang mga Kaya anghel. daw matandang ahas dahil doon pa raw sa halaman ng Eden inihagis. Kundi ba naman may diferensya? Bakit naman ang Diyos gumawa ng halamanan para ingatan si Adan? Pagkatapos doon niya ilalagay at ihahagis itong tarantadong si Satanas. Naintindihan mo ba ibig ko sabihin, Sis Luz? Opo, Brother Eli, bakit naman of all places, doon niya ihahagis sa halamanan ng Eden, nando doon yung tao. Saka sabi ko nga po, Ang paniwala ni Manalo na naitawid niya sa kanyang mga ministro, nung ihagis ng Diyos, sa Eden hinagis. Kaya raw matanda ng ahas, nung mahagis, sa Eden pa inihagis. Napakamaling paniniwala niyan. Alam na alam mong hindi galing sa Diyos. Kasi, yung paghahagis na sinasabi sa Apokalipsis, mangyayari yan pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, na inalis na ng Diyos dito sa lupa yung lahat ng mga taong maliligtas, inalis na ng Diyos yan. At pagkatapos niyan, kaya ihahagis si Satanas, kukulungin, hindi para manggulo sa mundo. Yung paghahagis na sinasabi diyan, ikukulong siya, pakinggan nyo, sa 21 ng Apokalipsis. MCGI, walang iba.
In case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Chuk! Yummy. Ayan po ang ating 6 months na tag. At tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Nakita mo? Hindi ba talagang totoo na si Satanas nung ihagis hindi naman sa Eden dinala, kundi pagkahagis, may isang anghel na sumunggab sa kanya na malakas na anghel. Galing nun, ano? Di ba, Sis Luz? Opo. At ikukulong siya sa kalaliman. Ikukulong siya, tatanikalapas siya ron para wag na siyang makapandaya sa loob ng 1,000 taon, na yung 1,000 taon naman na yon, yun naman ang paghahari ni Kristo sa mundo ng 1,000 taon, kasama ng kanyang mga banal. Na yung umpisa ng 1,000 taon, yun yung pagkabuhay na mag-uli ng mga banal. So, hindi pa nangyayari yung paghahagis. Tama? Tama po. At hindi totoong sa Eden hihagis. Tama? Tama po. Pakinggan natin uli Iglesia ni Manalo. Merong nagagalit pag pinapakita natin. May nagkukumpara lang tayo para lang maintindihan ninyo kung gaano ang pagkaaligaw ng ibang relihiyon. Pakinggan natin uli. Siya'y inihagi sa lupa at ang kanyang mga anghel. Siya'y. Siya'y. Yun yung Tumutukoy. binanggit dun sa unan. Si kay Satanas, si Oh. demonyo, yung tinatawag na matandang ahas. Kaya nga matandang ahas doon pa sa halamanan ng Eden. Wala sa logic ang pinagsasabi nitong mga ito, no? Kaya ko lang pinapakita, mga kapatid, para maintindihan ninyo na yung kung saan nandun ang pagkakamali at kung saan nandun yung katuwiran. Tama ba yon, Sis Luz? Tama po yun. Tinan mo, napakalaking organisasyon, mayayaman, makapangyarihan. Pinakikita ko sa yung mali, yung malalaki sila. Pero sa kabila nun, yung naiintindihan mo, hindi nila naiintindihan. Kaya ko pinapakita yung comparison para ma-appreciate mo na napakaswerte mo pala. Di ba ganun yun, Sis Luz? Totoo po yun. Totoo po. Tapos meron tututul-tutul dyan. Kaya natin sinasabi ito para ma-realize nyo yung bigat ng pagkaunawa na nasa inyo, mga kapatid. Para magpasalamat kayo sa Diyos dahil wala naman tayong ibang magagawa. Pagka nakikita natin, napakalalaking relihiyon, makapangyarihan, katarantaduhan ang sinasabi. Nakikita mo ngayon yung totoo nasa Biblia. Sa'yo lang naman ibinigay, kukulo-kulo ang tiyan mo, wala kang pinag-aralan. Hindi ka ba mabubulalas na salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na hindi naintindihan ng mga gagoy, naintindihan ko? Totoo po yun. Talagang wala ka namang pwede sabihin kundi salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masayo. Lalo na pagka nakikialam na si Milan dun sa mga kombo-kombo ron, ano? Opo. Pagka si Milan sumama na dun sa umaawit sa barko, parang naliligayahan ako marinig na si Milan umaawit. Opo. At mas maganda boses niya kasi dun sa mga kumakanta sa barko, no? Maligaya ako ron, nagbiyahe. Cause I'm